Pero meron po tayong gagawin in the next week. Nasisimulan natin. Sir, good morning. Christian Manning sa Lobby. Sir, confirm lang namin, tuluyan ang tinanggal sa trabaho, yung ilang opisyal ng DPWH namin na sumali. And then, please din yung ilang pagkakos. Today, pipirmahan ko today ang dismissal ni Bryce Hernandez at ni JP Mendoza. No? Alam niyo naman, napirmahan ko na yung dismissal ni Alcantara. Today, I was informed na ready na rin yung magiging order of dismissal ni Hernandez at ni Mendoza. So, hintayin nyo na lang yun. Pagka yun ay napirmahan ko na, yun ay papadagan na namin para malaman ng publiko. Sir, may blacklist na contractors. Nag-blacklist na rin kami ng ilang contractor. Ano po, ang Wawaw at ang SIMS. Ongoing na rin ang process of blacklisting ng mga kumpanya ng Biskaya. So, again, pag lumabas din yan, i-announce din namin yan kapag napirmahan na natin. Sure. Sandra po, Sir, ask ko lang kung for additional details and profile niyo sa Mindoro, kasi diba in the past news reports involved with yung Sunwest, Biskaya, tsaka Renisig and those projects. Ang ipapile natin unang kaso, yung substandard na project na pinakita ni Governor Villar. Tatlo po ang contractor doon. 7 packages po tayo sa aking pagkakaalam. No? 5 package ay Sunwest ang contractor. At isang package ay St. Timothy at isang package ay Elite. Yung St. Timothy at Elite, mga Biskaya connected companies po yun. So yun po, we will be filing the same cases that we filed against Wawaw, St. Timothy, SIMS, and IM that we filed yesterday. And also against the involved DPWH personnel. Mga ilan po yung DPWH and how high? Malalaman po natin next week. Ang sana. Hintayin na po natin yung pag-file natin ng kaso sa Wednesday. O yan, sinasabi ko na okay na lang magpapay para hindi kayo magbubugat. Hi, Sir Lance po from News Watch Plus. You mentioned, Sir, yung Sunwest, isa dun sa Sumali and St. Timothy and Lee. Have we identified like the personalities na dun sa Sunwest na kasama sa kakasuhan? Ginagawa na po yun mga abogado natin ngayon. Madali na po makita yan sa SEC records natin yan. So, hintayin na lang po natin yung mga pangalan ng mga isasama sa kaso. Ano yan? Very similar yan sa kasong final natin. Ayaw natin dito ng complicated. No? Ang sabi nga ng mga abogado natin, kailangan kung magpa-file tayo, kailangan sigurado tayo sa ebidensya at sigurado tayo na open and shut case ito. So, yun ang gagawin natin sa lahat ng mga ipa-file natin sa mga susunod na araw, susunod na linggo, habang hinihintay natin na magsimula na ang trabaho ng Independent Commission on Infrastructure. After mabuo at magsimula na ang Independent Commission on Infrastructure, ang role na ng DPWH noon ay pag-provide ng information. Pero habang wala pa yun, kami po mismo ang magpa-file ng mga kaso. Sir, review Matsatas po. Yes, sir. Sir, magulo yung kalupit, sir. Mukhang problema doon, hindi lang yung class control, police state. Pero regional development housing sa may regional development natin. Nakonsult pa yun, sir, during the past 5 months. Dapat ganito yung gawin ko. Hindi mo lang yung mga gilid na gilid. Tapos hindi mo rin kayo yung isiguro po, sir. Unang-una, kokomentahan ko muna yung sinabi mo, no, na hindi ang flat control ang problema. Kaya nga po doon sa executive order ng ating Pangulo, na ginabas kahapon, hindi nga po flat control. It's review ng lahat ng infrastructure ng nakaraang 10 taon. So, unang-una po yun. Ikalawa po, mukha pong hindi na konsulta ang local, provincial, at regional development council. Kasi yun po ang na-confirm natin kay Governor Duron mismo sa Mindoro. Tinanong ko siya diretso, Gov, ayaw mo ba ito? Sabi niya, hindi. Nagulat na lang kami na tinayo na ito. Hindi nga daw kumuha ng building permit eh. So much less nagkonsulta. Wala consultation. Itong mga proyektong to. Marami sa mga proyektong to, hindi dumaan sa local, provincial, or regional development council. Kasi yung gano'n po talaga. Nagpunta po mismo ang Pangulo sa Bulacan. Nakita po natin ang hirap ng mga kababayan natin doon. Kaya grabe po talaga. Again, ulitin ko. Hindi lang ito simpleng pagnanakaw ng pera ng tao. Aparte doon, ang laki ng perwisyong dinudulot ng mga ito. Narinig nyo yung sinabi ni Governor Villar, nakasama pa yung proyekto. Kasi, giniba yung dating flood control na umaandar naman, gumagana naman, nakakatulong naman. Tapos, dahil doon, na-perwisyon matuloy yung mga kababayan natin na nagkatanim ng pagay doon sa barangay sa Nawahan. So, dapat pati yung mga taong yun, dapat i-compensate itong mga taong ito na nagnakaw itong mga pera ito.
Isaac, yung dun po sa Oriental Mindoro, yung sa SunWest po, I believe dun sa SEC GIS po, kasi naman po yung mga directors. Pero there are parts po kasi na the beneficial owner of SunWest is Representative Sandy Ko. Like, how do we try to also go after beneficial owners of these construction firms that were filing cases? Inaaral ng mga abogado natin ngayon ang ipa-file natin kaso. Pero, ang sisiguraduhin ko sa inyo, kung saan tayo dadagyan ng ebidensya, kahit sino ka, sinabi nga ng Pangulo, kahit sino ka yan ay tutumbukin natin at yan kailangan managot. Kasama na rin kung merong mga beneficial owners. Yung kaso na pinayo natin kahapon, ni-name si Sara Diskaya as beneficial owner. So ginawa na natin yon sa St. Timothy kahapon. So hintayin na lang natin ang ipa-file na kaso sa Merkules para magaman natin kung sino ang pananagutin natin. Pero wherever the evidence leads us, we will go after them. Patrick Cruz regarding din sa sinabi ni Bryce Hernandez sa House, yung mga flood control projects na allegedly binabaan po ng vote ni Senator Jinggoy as well as Senator Villanueva sa Bulacan, na-check ba ng DPWH if these projects are ghost projects or substandard? Sine-check po natin lahat ngayon. No? You have to understand, no? Para kang maintindihan ng mga kababayan natin. No? Libo-libo po ang proyekto ng DPWH. Pero ang napansin ko po personally, sa aking wala pang 2 linggong nandito, merong malaking problema sa quality control at sa pag-check ng mga proyekto. Paulit-ulit po naririnig yung excuse. Masyado pong madami, wala po kaming tao, hindi po namin ma-check. Sinabi yan ni Alcantara, nung kinausap ng mga tao natin si Regional Director Pakanan ng Oriental Mindoro, yun din ang sinabi niya. Hindi daw niya ma-check. Kailangan pong magbago yan. Hindi po pwede yan. Paano ka magbabayad ng buo sa isang kontraktor kung hindi mo na-check yung gawa ng kontraktor na yun? Pag kayo nagpagawa ng bahay, babayaran niyo ba ng buo ang kontraktor ninyo? Kung may problema yung ginawa ng bahay para sa inyo, kung may tulo, kung bitak-bitak yung simento, di ba hindi nyo babayaran? Papaayos nyo muna, hindi ba? Paano nyo bayaran? Dapat ganun din. Hindi ganun ang nangyayari dito. Hindi ganun. Kita-kita naman natin. Second, good morning. Good morning. Sir, I think it's common thread na nabanggit din yung Mayor Isko, ni Mayor Joy, and then ni Governor Dolor na walang coordination sa local, yung DPWH. Now, kayo po sa meeting ngayon, ano pong policy sa babagawin natin yung policy na yun. Magagabas tayo ng department order in the next few days requiring acceptance of the local government units ng mga proyektong ginagawa sa jurisdiction nila. Hindi na pwedeng maulit. Unang-una, illegal yung ginawa sa Mindoro. Hindi ka pwedeng magpatayo ng kahit ano, kahit na government project pa yan, kung wala kang building permit. Bawal yun. Illegal yun. Doon pa lang pwede ka na makulong. So, hindi pwede yun. Babaguhin natin yung policy na yun. In fact, ang presidente mismo ang nakahuli na sa Baguio. Tinanong niya si Mayor Benji Magalong, dahil ang pangulo natin was a provincial governor. Sinabi niya, hindi, Mayor Benji, hindi ba in-accept ko? Sabi ni Mayor Benji, hindi naman kailangan mo acceptance namin. Hindi nga namin agad na ginagawa ito. So, inutos sa akin ng pangulo na ibalik yun. So, yun ang gagawin natin. We will have a department order to that effect very soon. Yes. Nakatagap ko yung mag-meeting with dating DPWH, Mark Villar. Pwedeng ma-share lang kung ano yung mga target na topics na mapag-uusapan yun. Kung ano po ang tinanong ko sa dating mga secretary